Abiso sa ating mga motorista. Umpisa na ngayong araw ang EDSA Rehabilitation. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy live mula sa EDSA Estrella. Ian, kamusta na ang sitwasyon dyan? Yes, tama ka dyan, Pinky. At kasabay nga ng Christmas Eve, 6 na oras. Simula ngayon ay ang pag-arangkada naman ng EDSA Rehabilitation Program sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways. At dito nga sa EDSA Estrella, may mga senyales na ng pagsisimula o pagpe-prepare ng DPWH para sa 24/7 na asphalt overlaying at ng road reblocking ng EDSA Estrella para sa sisimulan na EDSA Rehabilitation Program na planong matapos ng hanggang January 5 ng susunod na taon. Alas 8 pa lang ng umaga ngayong bisperas ng Pasko ay nakalatag na ang mga orange traffic cones at mga modern heavy asphalt overlaying equipment mula Japan sa kahabaan ng EDSA Estrella hanggang EDSA Ross Boulevard, Pasay City. Pinaluwagan na rin sa 2 lane ang EDSA busway nito sa parteng southbound sa tulong ng mga inilatag na mga concrete barrier bilang driver ng mga pampasaherong bilang divider ng mga pampasaherong bus sa ibang mga sasakyan. Yan ay bilang paghahanda ng Department of Public Works and Highways para sa pag-arangkada ng EDSA Rehabilitation Program na siyang inaasahang magsisimula alas 11 hanggang alas 12 mamayang gabi o 1 oras bago ang Noche Buena. 24 oras ang magiging road reblocking at asphalt overlaying operations na magtatagal hanggang January 5 sa susunod na taon base sa naunang anunsyo ng DPWH, Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority. Tulad ng inaasahan ng MMDA, maluwag ang EDSA kaninang umaga. Gayong karamihan sa mga residente at mga motorista mula Metro Manila ay pawang nakabiyahe na at nakauwi na ng kanilang mga probinsya na upang doon mag-celebrate ng Kapaskuhan. Dahilan para tuluyang itulak ang operasyon sa gitna ng holiday season kung saan magiging minimal umano ang traffic disruption ayon kay MMDA Chairman Romando Artes. Pero pagsapit ng alas 3 ng hapon ay dyan na nagsimula ang mga DPWH personnel na mag-apply ng rubberized sealant sa ilang mga parte ng EDSA busway. Kasabay ng patikim ng operasyon ay ang unti-unti namang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga parteng inokupahan ng proyekto. Tulad nga dito sa EDSA Estrella ngayong oras at maging sa EDSA Rojas Boulevard sa Pasay City. Sa gitna nito, ngayon din ang huling araw ng 12 Days of Libreng Sakay Christmas Program ng MRT Line 3 kung saan libre ang pamasahe ng mga pasaherong uniform personnel at veterans. Pinky, hanggang sa ngayon ay naghihintay pa rin ang EDSA ng full-blown operation ng EDSA Rehabilitation Program dito sa kahabaan ng EDSA Estrella southbound lane. Kung makita nyo nga dito sa kalahating kalsada ng southbound lane ng kalsadang ito ng EDSA ay madilim yung 2 lane dahil inokupahan nga ngayon yan ng DPWH. At doon naman sa kabila ay medyo maliwanag dahil usad pagong at marami na ring mga sasakyan na dumadaloy dito na naiipit sa trafiko dahil kaya rin siya maliwanag dahil sa mga headlights sa mga sasakyan. At Pinky, kung makikita nyo nga dito sa aking likuran, may mga ilang mga sasakyan na galing ng DPWH na hanggang sa ngayon ay nag-aabang ng full-blown operation para mamayang alas 12 kasabay ng Christmas Eve. Pinky? Ian, meron ka bang nakausap na mga motorista at anong kanilang reaksyon dito sa EDSA Rehab? Pinky, tama ka. Ilang mga motorista nga ang nakausap ng Bilyonaryo News Channel kanina pang umaga at pare-pareho sila ng naging sentimiento kaugnay nga dito sa 24/7 na EDSA Rehabilitation Program na isinasagawa ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa mga motorista ay malaking abala para sa mga tulad nila na dumadaan sa EDSA yung isinasagawang operasyon na to dahil naiipit sila sa traffic. Kaya hanggat maaari daw sana ay magkaroon ng ibang pagkakataon ang DPWH na ayusin ang EDSA at hindi sa panahon ng Christmas season kung saan busy ang mga tao sa pagdaan sa EDSA. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Ian Maghanoy, live mula sa EDSA Estrella.